May laman pa pala itong Chenkun bag ko. Black gold card ng hotel. Ngayon, may enjoy ko na talaga to. Hinto. Hotel ito. Ang basurahan ay nasa kaliwa paglabas mo, kuya. Luakan mo naman ang paningin mo. Ako, magche-check-in ako, sa hotel nyo. Magche-check-in. Ikaw. Kung kaya mong tumira dito, lalamunin ko tong sahig na to sa harap mo. Liz. Kuya. Huwag ka munang mainis. Ako. Meron akong black gold card. Sandali lang, hahanapin ko lang. ID sa middle school. 10 taon na itong expired. Kuya. Pasensya na. Ang card na ito. Simbolo ng lumipas kong kabataan. Isa pa. VIP card sa foot massage. Anak ng. Bakit nilagay ito ni tatay dito? Sandali lang. Hahanap pa ako. Nahanap ko na. Blue Eyes White Dragon. Ano tong kalokohang to? Itong card na to. Sa mundo ng anime. Katumbas nito ay isang bahay. O baka naman. Pwede na nating pagtyagaan to. Liz, lumabas ka. Meron talaga ako. Labas. Hindi ba ito yung ex-boyfriend kong si Lin Fan, na pati sa blind date ay gustong makipag-KKB? Hindi ba ito yung ex-boyfriend kong si Lin Fan, na pati sa blind date ay gustong makipag-KKB? Ang hilig mo sa basura. Talagang nakatatak na sa buto mo. Dahil hindi makahingi ng pagkain, nag-iba ka na ng career at naging Sir Kiro. Miss Shen. Ang kapal ng makeup mo. Para bang bilang ng mga naging boyfriend mo. Saglit lang tayong hindi nagkita, pero kumapal na ng ganyan. Kung hindi mo sinabi, akala ko, naging engkanto na yung poste ng hotel. Ikaw, Master Zhao. Tingnan mo itong hampas lupang to. Bakit mo pa kinakausap ng ganyan karami? Sayang lang ang laway mo. Security, kalad ka rin nyo siya palabas. Kapag napatag ko na ang lugar na to, at nakapagtayo ng bagong 5-star hotel, gagawin kitang head guard. Sige na. Tigil. Master Zhao. Ang tatay nyo ang bumibili ng hotel, hindi kayo. At sa ngayon, hindi pa ito pag-aari ng pamilya Zhao, Manager Bai. Hinahayaan nyo ang hampas lupang ito, na gumawa ng gulo rito sa lobby, kaya naman pala ang hotel nyo, ay pabagsak na. Gumagawa lang ako ng mabuti. Tinutulungan kitang magpalayas ng basura. Kami rito sa Hotel Dido, tinatanggap namin ang bawat panauhin, Ginoo. Bagamat medyo kakaiba ang iyong kinikilos. Ngunit sa tingin ko sa iyong mga mata, hindi ka naman mukhang nanggugulo lang. Kung talagang mayroon kayong black card, pakiusap, ipakita nyo po. Manager Bai, napakawalang malay mo naman, siya. Kung makakapaglabas iyan ng black card, magla-livestream ako rito habang tumatambling at tumatae. Sige ba? Ginoong Zhao. Ikaw ang nagsabi niyan ha. Mamaya, huwag mo akong sisisihin kung hindi kita bibigyan ng tissue. Isara ang pinto. Isara ang pinto, bilis. Isara ang pinto, narito na ang Chuongki. Isara ang pinto, bilisin nyo, nandyan na ang lason sa hangin. Bakit nakatunganga pa kayo? Matandang Zhang, bilisin mo, suriin mo lahat, siguraduhing seliado ang lahat ng bentilasyon at bintana, mag-ingat kayo. Pagkatapos ay tipunin nyo, ang lahat ng natitirang emergency supplies. Pupunta ako para tipunin, ang mga panauhin ng hotel. Sige. Napakalas-malas naman, nagbabakasyon lang ako, tapos ganito pa ang mangyayari. Pero sa bagay. Heto, uminom ka muna ng tubig. May mga naka-uniforme, may mga cute na dalaga. May mga matured. Ay, mali, mag-asawang matanda pala ito. May mga sopistikadang babae. May mga dominanteng ate.
Busog ang paningin ko rito ah. Tutal, nasa kamay ko naman ang mahiwagang supot. Hindi ako mamamroblema sa pagkain at inumin. At makakasama ko pa, ang ilang magagandang dilag. Kuya, ito ang tubig mo. Bigay ni Manager Bai kanina. Salamat ha. Hindi ba't simula pa lang ng tagsibol? Kaninang umaga ay napakalamig pa. Bakit ngayon ay parang mamatay na ako sa init? Siguro ay dahil sa epekto ng Chuongqi. Binabago nito ang klima. Pakiusap, kumalma lang po tayong lahat. Gagawa ng paraan ang aming hotel, upang matiyak ang kaligtasan ng lahat. Sa buong hotel na ito, tanging ang hagdanan, at isang silid sa ikalawang palapag, ang ligtas. Kaya pakiusap ko sa lahat, huwag pakalat-kalat kung saan-saan. Ang mga supply ay ipapamahagi ayon sa pangangailangan. Anong pamamahagi? Ulol. Lahat ng ito ay sa akin. Ang hotel na ito ay pag-aari ko. Kaya ang lahat ng gamit dito ay dapat mapunta sa akin. Matandang Zhang, ihakot mo iyan para sa akin. Kapag nakalabas na ako rito ng ligtas, ikaw na ang magiging Chief Security Consultant ng Zhao Group. Masusunod po, Zhao. Ang mga gamit na ito ang tanging pag-asa ng lahat para mabuhay. Hindi mo pwedeng tabi dyan. Upo. Sige, kukunin ko na ang mga ito. Para naman sa inyong mga natira. Depende na yan sa ipakikita ninyong ugali. Sa mga susunod na araw, darating ang tatay ko. Sakay ng helicopter para iligtas ako. Pagdating ng oras na yun, hindi kasya ang lahat sa loob. Ang dami-dami ninyo. Pagdating ng oras, sa loob ng helicopter, imposibleng magkasya ang ganito karaming tao. Zhao, kaming dalawa ay handang maglingkod sa inyo. Kahit anong utos nyo, gagawin namin. Tutulungan na namin si Zhang ngayon. Nabuhatin ang mga gamit nyo. Sige, magpakitang gilas kayo. Hindi ko kayo pababayaan. Zhao, gusto ko ring sumama sa iyo. Pwede ba? Aba, ang ganda mo naman. Pwede naman. Pero mamayang gabi. Dapat alam mo kung paano bumawi sa akin. Ayos ka lang ba? Ayos lang. Ang hotel na ito, wala man lang bang kagamitan para sa emergency? Talaga bang? Hahayaan natin siyang maghari-harian dito. Sinubukan ko na. Pero walang paraan para makatawag sa labas. Putol ang tubig, kuryente, at pati internet. Tanging ang mga emergency light na lang ng hotel ang gumagana. Talagang kulong na tayo rito. Hay nako. Boss Zhao. Bakit ang dumi ng sapatos nyo? Halika, pupunasan ko para sa inyo. Ang galing mong aso, ah. Mas may kinabukasan ka kaysa sa ibang mga hampas lupa riyan. Gusto ko yan. Salamat, Boss Zhao. Paano mo nagawa ang ganitong bagay? Kung hindi lang dahil sa iyo, gagawin ko ba ito? Ito'y, maawa ka na. Kaming matanda na ay, hindi naman magbibigay ng sakit ng ulo sa iyo. Kayong dalawang matandang ulyanin. Ano bang silbi nyo? Nag-aaksaya lang kayo ng pagkain. Liz, ito'y, wala ka na bang konsensya? Wala. Matanda. Kung ako sa inyong dalawa, mamatay na lang kayo sa labas ngayon, para matapos na ang paghihirap nyo. Sumunod na lang tayo sa kanya. Mukhang mas malaki ang tsansa nating mabuhay, kung kasama siya. Kung ako sa inyong dalawa, doon na lang kayo sa labas, para mabilis ang wakas. Lolo. Kung ayaw kanyang tulungan, ako ang bahala sa inyo. Hoy, Zhao. Sa ugali mong yan. Kung sino man ang sumama sa iyo, siguradong malas ang aabutin. Kung hindi sila sasama sa akin,
Ano, sa iyo sila sasama? Bakit, mayroon ba kayong helicopter na darating para iligtas ka? Sa buong hotel na ito, ang pinakamahusay ay itong babaeng manager. Manager Bai. Ikaw. Matalino kang tao. Basta't sumama ka sa akin, sisiguraduhin kong sagana ka sa lahat. Tanging ikaw lang ang karapat-dapat na makasama ko sa itaas. Hindi ako sasama sa iyo. Ang mga taong gustong sumunod sa iyo, sarili nilang desisyon iyon. Wala na akong pakialam doon. Pero ang mga taong ito, lahat sila ay mga panauhin ko. Hindi ko kailanman iiwan ng kahit na sino sa kanila. Mananatili rin ako rito. Bitawan mo ako, Liu Yi. Sa tingin mo ba sa pagsama sa basurang iyan, maganda ang kahihinatnan mo? Sasama rin ako kay ate. Sasama ka ba o hindi? Xiao Qing. Ang mabuhay ang pinaka-importante ngayon. Huwag ka nang mag-inarte. Sige, maghiwalay na tayo. Mabuti pa nga. Bawas tao, bawas palamunin. Sino pa ang gustong lumipat? Sige. Iyong basurang bag ni Lin Fan, agawin niyo sa kanya. Akin na yan. Ang bag ko. Ang bag ko. Ibalik mo sa akin ang bag ko. Mahilig kang mag-angas, ha? Sino ba namang hindi makakaalam na may nakatagong pagkain dito? Kaya pala ang lakas ng loob mong lumaban sa akin. Akala mo ba tanga ako? Tingnan nga natin kung anong magagandang bagay ang nakatago rito. Hoy Zhao, huwag mong pakialaman ang bag ko. Pakikialaman ko, bakit? Anong magagawa mo? Ano ba itong kalokohang ito? Sinabi ko na sa iyo, di ba? Sabi ko huwag mong pakialaman ang mga nasa loob niyan. Lahat yan ay mga kayamanan ko. Akala ko pa naman matalino ka. Pinagsama mo ang medyas at ang brief. Wala nang mas nakakadiri pa sa taong ito. Tara na, hakutin niyo lahat ng gamit. Huwag kayong magtitira kahit isa. Sobrang nakakasuka. Dukhang mabaho. Nakakabwisit talaga. Sir Zhao, paano tayo matutulog? Maliit lang ang espasyo. Para makatipid sa pwesto. Ang mga babae ay sa loob ng kwarto. Kayong mga lalaki. Sa hallway kayo matutulog. Kaming mga lalaki. Siguradong sa loob ako matutulog. Sino ba ako sa tingin nyo? Makikipagsiksikan ba kayo sa hallway? Ito ang rasyon ng pagkain para sa araw na ito. Kunin mo ito. Lao Zhang. Bilang head bodyguard ng Zhao Group, kailangan mo akong tulungan na panatilihin ang kaayusan dito. Masusunod po. Bakit nakatunganga pa kayo riyan? Lies na. Matutulog din ako sa hallway. Ibig bang sabihin, makikisalamuha ako sa mga taong ito? Chang Sheng Xiaoqing, Dong Xiaoqing, Hao Sheng Xiaoqing, ayos ka lang ba ngayon? Kayong mga kabataan, kaming matatanda na lang sana, pabigat lang kami sa inyo. Huwag niyo pong sabihin iyan, Lola, dapat lang talaga, na magtulungan tayo. Talagang masamang tao ang Zhao na iyon. Kahit isang bote ng mineral water, wala siyang itinira. Gusto niya yata tayong mamatay sa gutom dito sa lobby. Manager Bai, huwag na kayong maghanap. Ang mga lalaking tulad ng Zhao na iyon, sobrang kuripot at gaaman, kung may pagkain man dito. Siguradong, kahit mumo man lang, wala siyang aitatira sa atin.
Nagawa mo pang magbiro sa lagay na ito. Kapag hindi pa tayo nakahanap ng makakain, kakayanin pa ba ng katawan ng mga matatanda? Tingnan mo ang cabinet na iyon. Mukhang may kakaiba sa kanya. Malay mo, may kayamanan sa loob. Sabi ko na nga ba? Ang tatay ko talaga. May iniwan siyang kayamanan para sa akin. Maasahan talaga itong Chen Kun bag. Tada! Diyos ko! Kuya Linfan, saan mo nakuha ang lahat ng ito? Ito. Paanong nangyari ito? Kani-kanina lang, sinuri ko na ang cabinet na iyan, Ibig sabihin lang niyan, hindi naging sapat ang pagsusuri mo. Ito ang tinatawag na sorpresa, na laging nakatago sa mga hindi inaasahang pagkakataon. Halika na, kain na tayo. Lin Fan. Walang tubig at kuryente sa hotel na ito. Saan galing ang mainit na tubig para sa kanin na ito? Ano ba talagang kababalaghan ang ginagawa mo? Bakit ang dami mong tanong? Ang mahalaga ay may makakain tayo. Kung sa tingin mo, ay may problema rito. Bakit hindi mo na lang ibigay sa akin ang baka na nasa mangkok mo? Hindi ako takot malason. Bakit ganoon? Bakit biglang lumamig ng ganito? Ang temperatura. Parang malapit na mag-zero. Kuya Linfan, kayang-kaya pa nating mga kabataan. Pero sina Lola Wang at Lolo Wang, kakayanin pa ba nila ito? Mahal ko. Huwag kang matulog. Manager Bai, mayroon pa ba tayong mga kumot? Lahat ng mga gamit na nahanap namin, ay kinuha na lahat ni Zhao. Ito lang ang magagawa natin. Ibalot muna natin ito kay Lola Wang. Bata pa ako, kaya ko pa ang ginaw. Iya. Ano na ang mangyayari nito? Sige na, sige na. Magsalita ka ng maayos. Bakit kailangang ilantad ang dibdib? Grabe talaga. Magbihis ka muna. Ako naman, titingnan ko kung mayroon pang natitirang ibang mga kumot. Hindi mo kabisado ang lugar dito. Paano kung may lason ng hamog? Huwag kang mag-alala. Ang masamang damo, matagal mamatay. Ang salot na tulad ko. Hindi pa kukunin ni Lord. Alis na ako. Mahal ko. Mahal ko, anong nangyayari sa iyo? Inaatake siya sa puso. Nasaan ang gamot sa puso? Hinalugog nila ang bag ko kaninang umaga. Siguradong ang gamot ay nasa kanila. Dinala nila sa itaas. Tara, aakyat ako para bawiin ang gamot sa kanila. Lolo, sasamahan ko po kayo. Xiaoqing, manatili ka rito at alagaan si Lola. Ate, mag-iingat ka. Ang bastos na Zhao na iyon. Huwag kang papayag na apihin ka niya. Buhay ang nakataya rito. Hindi ako naniniwalang ganoon siya kahayop. Manager Bai. Hating gabi na at hindi ka pa natutulog. Umakyat ka ba rito para magpainit sa lalaki? Boss. Nagmamakaawa po ako, maawa kayo. Ang asawa ko, inaatake sa puso. Ang gamot na pampabuhay ay nasa inyo lahat. Nagmamakaawa po ako sa inyo. Iligtas niyo po ang asawa ko. Lumayas ka nga rito. Nagpapahinga si Sir Zhao. Inaabala mo ang isang mahalagang tao. Ang kakarampot mong buhay, kaya mo bang bayaran ang abala? Ang mga gamot na iyon, ay kailangan ng matanda para mabuhay. Pagnanakaw at pagpatay na ang ginagawa nyo. Palabasin niyo si Zhao para harapin ako. Sino ba ang kumakulol sa labas? Naiirita ako sa ingay. Mahal ko. Si Manager Bai, kasama ang pamilya ng matandang may sakit, nandito para humingi ng gamot sa iyo. Sir Zhao.
Nanganganib na ang buhay ni Lola Wang. May isang bote doon sa mga gamit, iyong gamot sa puso, pakiusap, alang-alang sa buhay na nakataya. Ibigay mo na iyon sa akin. Isipin mo na lang na akong si Bai Jingjing ay may utang na loob sa iyo. Utang na loob. Manager Bai. Nakalimutan mo na ba? Noong nandoon tayo sa ibaba, mas pinili mo ang basurang lalaking iyon. Pagkatapos mong hiyain ang pagmumukha ko sa harap ng lahat. Ngayon alam mo nang magmakaawa sa akin. Gusto mo ng gamot? Sige, pwede naman, ikaw. Kilala ka bilang isang napakasungit na kagandahan. Basta ba? Luluha ka at luluhod sa harap ko, at tumahol na parang aso ng 3 beses. Ibibigay ko sa iyo ang bote ng gamot na ito, bilang limos ko sa iyo. Zhao. Huwag ka namang sumobra. Ako pa ang sobra. Sige. Bumalik na lang kayo doon at ihanda ang burol. Tutal, ang mamamatay naman, ay ang matandang babaeng iyon, hindi naman ako. Zhao. Nagsusumamo ako sa inyo. Iligtas niyo po ang asawa ko. Luluhod at magmamakaawa po ako sa inyo. Zhao. Nagsusumamo ako sa inyo. Iligtas niyo po ang asawa ko. Luluhod at magmamakaawa po ako sa inyo. Nakikiusap po ako, Zhao. Bigyan niyo po ako ng gamot. Nakikiusap po ako, Zhao. Bigyan niyo po ako ng gamot. Lakasan mo, hindi ko marinig. Kapag nagmamakaawa ka, parang hindi ka kumain ah. Tumahol ka na parang aso ng 3 beses. Kapag magaling ang tahol mo, ang bateng ito ng gamot, ay ibibigay ko sa iyo. Manager Bai, bakit ka naman? Luluhod sa harap ng isang hayop. Lin Fan. Anong ginagawa mo rito? Bitawan mo ako. Kailangan ng lola ang gamot para mabuhay. Lin Fan. Ikaw na hampas lupa ka. Ang lakas ng loob mong sirain ang katuwaan ko. Ang gamot ay nasa akin. Kapag hindi ako pumayag, tiyak na mamatay ang matandang iyon. Ang ganitong paso na nagamot, tanging ang mga katulad mo lang, nakulang sa pag-iisip. Ang magtuturing dyan na parang ginto, Lin Fan. Kung wala ang gamot ni Zhao, tingnan ko lang, kung paano mo ililigtas ang matandang iyon. Lolo. Tayo na po kayo riyan. Ang lola po ay nasa ibaba na at umiinom ng mainit na tubig. Naghihintay na po siya. Itoy, anong pinagsasabi mo? Lin Fan, huwag kang magbiro ng ganyan. Kitang-kita kanina na, halos hindi na humihinga ang lola. Mukhang hindi maganda ang swerte sa lugar na ito. Kapag nagtagal ka rito, madali kang magiging tanga. Tara na. Alis na tayo. Tara. Huwag kayong magsisisi. Nagmamayabang pa kayo sa harap ko. Tingnan natin kung ang matandang iyon ay mamatay o hindi. Fan. Wala namang ibang tao rito ngayon. Sabihin mo sa akin ang totoo, Kuya Lin. Nagtataka rin ako, dyan sa bag mo, bakit saktong mayroon nung gamot na kailangan ni Lola, at saka, naamoy ko yung mamahaling bango ng musk. Tungkol dyan, nagkataon lang na nasa bag ko yan, kaya kinuha ko para gamitin ni Lola. Huwag mo akong paikutin. Bigla na lang lumitaw sa cabinet, ang beef noodles, mainit na tubig, at kumot. Siguradong hindi ang mga ito pag-aari ng hotel. Lin Fan. Sino ka ba talaga? Sa loob ng bag na iyon, ano pa ba ang itinatago mo? Itoy. Ikaw ang tagapagligtas naming mag-asawa. Itong matatanda kong buto, may utang na loob din sa iyo. Pero tama si Manager Bai. Puno ng lasong hamog sa labas. Kung gusto nating mabuhay, kailangan nating malaman kung saan tayo huhugot ng lakas. Sa totoo lang, gusto ko lang mamuhay bilang normal na tao. Sige na, hindi na ako magpapanggap. Ilalabas ko na ang alas ko. Manager Bai, hindi ba't kanina lang ay minumura mo si Zhao Gangzi? Sabi mo,
Ninakaw niya ang lahat ng tubig. Ito. Gaano lang ba kalaki ang bag na ito? Paanong nagkasya ang ganito karaming gamit? Kuya Lin. Makapangyarihang gamit ba ito ng mga Diyos? Tinatawag itong Chenkon bag. Kayamanan ito na ipinamana sa akin ng mga ninuno ko. Ilang araw pa lang ito sa kamay ko. Hindi ko akalaing magagamit ko ito ng husto. Ngayon, iniisip nyo pa rin ba na mamamatay kayo sa gutom? Kaya pala sa simula pa lang. Pinagtatawanan mo na si Zhao Gangzi. Nanunood lang ng palabas. Siyempre, dapat panoorin hanggang dulo. Pero, ang tungkol sa bagay na ito, sana ay panatilihin ninyong sikreto. Isipin nyo na lang kung ito ay mana ko ng ibang tao. Huwag kang mag-alala, hinding-hindi namin ito ipagsasabi. Sa halip, ikaw. Pangalagaan mong mabuti ang kayamanang ito. Huwag kayong mag-alala, may paraan ako. Huwag na muna nating pag-usapan yan, kumain na tayo. Sige po. Profesor. Profesor. Gabi na. Ang hangin ba rito sa lobby ay mas sariwa kaysa sa itaas? Mabuti at ayos ka lang. Ang tungkol sa bagay na ito, sana ay ilihim nyo rin sa iba. Tiningnan ko lang kung ano ang sitwasyon sa labas. Wala akong ginagawang masama. Wala talaga. Akala mo ba hindi ko nakita? Palihim kang kumukuha ng gamot, no? Magsalita ka. Lumuhad na nga ang babaeng si Bai Bingbang. Pero umalis pa rin nang hindi kinukuha ang gamot. Ang hampas lupang si Lin Fan na yun. Ano ba talaga ang pinaplano niya? Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Nakikita mo ba ang mga kasama ko rito? Ang panahon ngayon, pabago-bago, biglang lamig, biglang init. Kaya ang mga tropa ko, uminit na rin ang ulo. Kapag hindi ka nakipagtulungan, hindi ko magagarantiya kung anong klaseng academic discussion ang gagawin nila sa isang babaeng propesor na tulad mo. Zhao Gangzi, ako ang namamahala sa mahalagang proyektong ito. Kapag ginalaw niyo ako, ang unang-unang gagawin ko pagkatapos nating mailigtas ay ang aipakulong kayong lahat. Tinatakot mo ba ako? Sige. Ang katayuan mo ay nagsisilbing ang proteksyon mo. Pero huwag mong kakalimutan, kung ang lason na hamog na ito ay hindi mawawala, sa loob ng 10 araw o kalahating buwan, kapag ang mga tao ay nagutom at nabaliw na. Sa paningin nila, isa ka na lang pirasong karne. Ang pakiramdam na ito. Parang may dalawang makapal na kumot, na nakadagan sa akin. Hindi ako makahinga. Huwag tumingin sa hindi dapat. Hindi pwede, hindi pwede. Pigilan mo ang sarili mo. Isa kang disenteng tao, Lin Fan. Ikaw ang magiging pinuno sa mundong ito pagkatapos ng apokalipsis. Hindi ka pwedeng bumigay na lang dito. Tama na. Ang dalawang babaeng ito, sinusubok ang pasensya ko sa bawat tingin ko sa kanila. Parang nakakagawa na ako ng kasalanan. Hayon. Nakatulog na rin siya ng mahimbing. Kuya Lin. Bakit ang putla mo? Masyado bang malamig ang panahon?
Hindi ka ba nakatulog ng maayos kagabi? Hindi naman malamig. Kaya lang. Masyado kasing malakas ang masamang enerhiya sa lobby na ito. Para mapigilan sila. Naubos ko ang lahat ng lakas ko. Masamang enerhiya. May mga halimaw ba sa lobby na ito? Hindi lang basta meron. Dalawa pa sila. Ang buhay na ito. Hindi na talaga makatao. Yung lalaking Zhao na yun, puro rescue, ang sinasabi. Pero siya mismo sa loob ng kwarto niya. Ang sarap ng buhay. Kahit man lang malinis na tubig, hindi kami binibigyan. Oo nga, kaming mga kasama mo rito sa labas. Parang nasa sauna sa umaga. At parang nasa loob ng freezer sa gabi. Kailanman ay hindi kami nagreklamo. Sapat na ang respeto na ibinigay namin sa iyo, Zhao Gangzi. Kailangan mo kaming bigyan ng paliwanag. Xiao Liu, anong ginagawa mo? Zhao Gangzi. Ang sitwasyong ito, konti na lang at sisubog na kami sa galit. Lahat kami ay hindi na natutuwa. Kailan ba talaga darating ang tatay mo? Hoy, bata, may sakit ka ba sa utak? Wala ka na bang disiplina? Ang tungkol sa rescue na yan, sa tingin mo ba madidiktahan ang bilis niyan? Ako pa ang walang disiplina. Sa tingin ko, ikaw ang walang katapatan. Hoy, Zhao. Nganga na lang kami dito sa mga mumo ng kahoy, habang ikaw, nagtatago at lumalamon ng dilat ang karne. Ito ba ang sinasabi mong, sama-samang mabubuhay at mamamatay? Zhao Gangzi. Parang sumusobra ka na, sinasaktan mo na ang damdamin ng mga kasama mo, ang lahat ng tao dito, dahil sa respeto sa iyo, kaya lang nagkaisa. Pero ang ginagawa mo, hindi na tama yan. Xiao Liu, palamig ka muna ng ulo. Masama lang ang pakiramdam ng sikmura ni Zhao Xiao kanina, kaya kumain lang ng kaunti para may laman. Kapag dumating na ang rescue, mapapasain nyo rin ang lahat ng kayamanan. Tama yan. Sa ganitong panahon, bawal ang mag-away-away sa loob. Dapat tayong mag-unawaan, di ba? Teka, ano ang amoy na yun? Karne. Inihaw na karne. Lin Fan. Saan ka kumuha ng ganito karaming masasarap na pagkain? Habang kami ay kumakain ng mumo ng biskwit, sila naman ay nag-iihaw dito. May tubig pa silang panlaro. Ano pang tinutungangan nyo? Sugod, agawin nyo. Kung sino ang makaagaw, sa kanya na yan. Hinto. Buka ang bibig. Tig-isang subo ang bawat isa. Huwag mag-agawan. Magkakasama naman tayong lahat sa hirap, di ba? Sige, kain na. Bakit kayo nag-aagawan? Mga walang kwentang tao. Ilang pirasong barbecue lang, nabilog na agad ang mga ulo nyo.
Lin Fan. Akala mo ba talaga, bida ka na rito? Linawin natin, binili ko na ang lugar na ito. Bawat hibla at gamit dito. Pati na ang mga pagkain yan, lahat yan ay akin. Kayong mga basura. Kahit ang pag-amoy nyo lang, ay pagnanakaw na sa pera ko. Zhao Gangzi. So ang ibig mong sabihin, ang lahat ng ito ay sa iyo. Malamang. Lao Zhang, hakutin mo ang lahat ng ito. Huwag kang magtitira kahit isang mumo para sa kanila. Sige. Huwag mananakit ng tao. Kung anong gusto nyo, madali akong kausap. Nongfu Spring. Liu Yi. Alam mo ba ang ginagawa mo? Ano? Yang hawak mong barbecue, pwede ko bang makain yan? Sige lang. Meron pa akong kulang. Salamat. Gutom na talaga ako. Ang sarap nito. Sinulaw na lahat ni Zhao Gangzi para sa sarili niya. Ayos lang. May coke pa rito. Salamat. Nakita mo ba yan? Ganda. Ako ang tunay na hari sa mundong ito. Isang tunay na lalaki. Kaysa naman sa kanya na ninakawan na. Pero hindi man lang makapalag. Basurang hampas lupa. Anong mapapala mo sa kanya? Ang pagkain na ito ngayon. Kami na ang baalang umubos para sa iyo. Hoy. Sandali lang. Dahan-dahan lang. Ang mga gamit na ito, saan nyo nakuha ang mga ito? Ilang araw nang nakasara ang lungsod dahil sa berdeng hamog. Grabe na ang sitwasyon sa labas. Walang tubig at kuryente dito sa hotel. Sa ganitong panahon, paano kayo nakakakain ng ganito kasarap? Oo nga naman, kami ni Lao Zhang. Ang dami na naming hinalughog na lugar, pero wala kaming nahanap kahit ano. Zhao Gangzi. Nakalimutan mo na ba kung sino ako? Anong ibig mong sabihin? Ako ang manager ng hotel na ito. Para paghandaan ang mga matitinding sakuna, may espesyal na lugar ang hotel, isang emergency storage room. Alam ko kung nasaan ang mga gamit na iyan. Nagtataka ka ba? Ayos ah. Bay Bingbang, kaya pala ang lakas ng loob mong kalabanin ako. Itinatago mo pala ang mga ito. Sinasadya mong gawing katatawanan ang isang tulad ko. Talagang sinusubukan mo ako. 臭婊子，不识好歹！臭婊子， Hindi mo alam ang pinapasok mo. Ang manakit ng babae ay hindi isang gawaing marangal. Lalo na sa harap ko. Susubukan mo akong harangin. Ikaw na basurang hampas lupa ka. Ano pang tinutungangan nyo dyan? Sugod. Sino ang maglalakas loob? 赵公子， Nakuha nyo na ang gusto nyo. Bakit kailangan pang mag-aksaya ng lakas? Sa sitwasyon natin ngayon. Kapag may nasaktan, walang mananalo. Hindi ba makakasama lang yan sa lahat? Tama ako, di ba? Tama, tama, may punto ka. Dahil nakaluhod na rin lang si Zhao Gangzi habang kumakain, humingi ka na rin ng tawad kay Miss Bai. Hindi naman siguro sobra yun, di ba? Tutal, pinapaluhod mo rin naman siya kanina. Ngayon, ibalik mo sa kanya ang pagyukod. Ayos ba? Patawad. 对不起，对不起，对不起。 Dahil si Zhao Gangzi ay nagpakita na ng sinseridad, mabuti pang simula ngayon. Huwag na tayong magpakialaman. Kani-kanyang buhay na lang. Lin Fan. Tingnan na lang natin sa huli. Alis na tayo. Yung Lin Fan na basurang yun, naglakas loob na paluhurin ang isang tulad ko. Liu Yi,
Kunin mo rin ang mga tuyong rasyon na yun. Hahatiin natin base sa ambag ng bawat isa. Lao Zhang, anong pinagsasabi mo? Nasaan ang respeto? Sinabi ko bang galawin mo yan? Zhou Gangzi. Ilang araw na ba ang lumipas? Nasaan na ang rescue? Ikaw. Kumakain ka at nakatira sa poder ko. Tapos ganyan ka kung sumagot sa akin. Sa panahon ngayon, kung sino ang may pagkain, siya ang bida. Iyang pag-uugaling senyorito mo. Itago mo na lang muna. Magdasal ka na lang, na dumating agad ang helicopter. Hay nako, nasaan na yung babaeng streamer? Hindi ba't kanina lang, ay kasama natin siya? Mabuti ngang nawala siya, bawas palamunin, dagdag sa rasyon natin. Ang mga taong, marunong lang makihati sa grasya, bagay lang sa kanila ang mamatay sa labas. Kung ngayon ay kaya mong itapon, ang babaeng kasama mo, bukas kaya ay baka, ibenta mo na rin ako. Hoy, Zhou. Hindi magtatagal ang kayabangan mo. Kuya Linfan, ako po ito. Yung Zhou na yun, nagnakaw ng maraming sitsirya kanina. Bakit? Kahit buto ba ay hindi ka binigyan. Sa lugar na iyon na parang mga gutom na lobo, sarili lang ang iniisip ni Zhou Gangzi. At yung gwardya, kung makatingin sa akin, parang gusto akong lamunin ng buo. Kuya Linfan, gutom na po ako, at ang lamig pa. Kuya Linfan. Basta't patuloyin mo lang ako. Kahit ano ay gagawin ko. Ang ganyang tukso, kaya kong tiisin yan. Tama na. Malamig dito sa lobby, isuot mo muna ang damit mo. Kapag nagkasakit ka at nasira ang puhunan mo, paano ka pa mag-ice cream yan sa susunod? Kuya Linfan. Ayaw mo ba sa akin? Ako si Linfan. Hindi man ako isang perpektong ginoo. Pero hindi rin naman ako yung tipo na nananamantala ng taong gipit. Tinulungan kita. Dahil tao ka rin. Wala nang ibang dahilan. Ang lugar na ito, hindi man ito ampunan. Pero hindi naman kita pagkakaaitan ng makakain. Heto, kumain ka muna, para magkalaman ang tiyan mo. Tumayo ka na riyan, malamig ang sahig. Sige po, salamat, Kuya Linfan. Kuya Linfan, hindi ko akalain na ikaw at ang Zhou na yun, ay magkaibang magkaiba. Dahil iniligtas mo ako, hindi ko ito itatago sa iyo. Mag-ingat ka sa gwardyang iyon. Nakita ko mismo, na may nakatago siyang kutsilyo. Kailangan mong mag-ingat ng husto. Sige, naintindihan ko. Ilabas mo na yung itinago mong, delat ang karne, at palihim nating kainin ito. Boss Zhou. Mukhang masarap ang amoy niyan ah. Nagsosolo ka yata ng kain nang hindi kami kasama. Hindi yata tama to. Lao. Lao Zhang, sinong nagsabing pumasok ka rito? Huwag mong kakalimutan. Tatay ko lang, ang makakapagpadala ng helicopter para iligtas tayo. Kapag nagtangka kang gumawa ng kalokohan, ipapaiwan kita sa kanya rito para mamatay. Race Q.
Helicopter. Kalokohan. Mamatay. Sa lagay ng panahong to, ilang araw na ang nakalipas, wala man lang kahit isang ibon na makita. Kung talagang gusto kang iligtas ng tatay mo, dapat noon pa siya dumating. Kung talagang balak kang iligtas ng tatay mo, dapat noon pa siya nandito. Boss Zhao. Simula ngayon, wala ka ng pwesto rito. Liz. Lao Zhang, hindi. Kuya Zhang. Pag-usapan natin to ng maayos. Lalayas na ako ngayon din. Sandali lang. Sabi ko ikaw ang lumayas. Hindi ko sinabing isama mo siya. Sir Zhang, parang awa mo na, iligtas mo ako. O sige, maiwan ka rito para samahan si Kuya Zhang. May problema. Gulo na sa itaas, wasak na lahat, may kutsilyo pala yung guard na yun. Ginawa niya yun sa girlfriend ni Zhao Gangzi, Lao Zhang. Paano niya nagawa ang ganoong bagay? Nakita ko mismo ng dalawang mata ko. Sa itaas ngayon, halos wala na ring natitirang supply. Kailangan nating mag-ingat ng husto. Nawalan na sila ng pagkatao. Kaya na nilang gawin ang kahit anong kasamaan. Takot lang silang mamatay sa gutom. Ang tao kasi kapag nagutom na, lahat ay kayang gawin. Lin Fan, mabuti ang loob mo. Bakit hindi natin sila tawagin pababa? Kausapin natin sila ng maayos. Para malampasan natin tong krisis ng sabay-sabay. Hindi pwede. Hindi maaari. Lola, hindi ako santo. Pero sa sitwasyong ito, kapag napansin nila ang kabutihan mo, uubusin nila tayo hanggang sa huling hibla. Ang kabutihan natin, dapat ay may kaunting bangis din. Kung hindi, para na rin tayong nagpakamatay, dahil nakapili na sila ng kanilang landas. Hindi ko pwedeng isakripisyo ang buhay natin, para lang punan ng butas na walang katapusan. Sa tingin ko, ang dapat nating ikabahala ngayon, ay hindi ang mga baliw sa itaas, kundi ang nakalalasong hamog sa labas. Nitong mga nakaraang araw, marami na akong sinubukang paraan, para makipag-ugnayan sa labas. Pero hanggang ngayon, hindi ko pa rin makuha ang gusto ko. Ang lugar na ito ngayon, ay parang naging isang nakabukod na isla. Gayunpaman, dahil nandito na ang propesor, may gusto sana akong itanong. Propesor, eksperto ka talaga. Ako naman, mayroon akong anti-gang laptop dito. Mukhang isa itong kagamitan sa komunikasyon. Pero kahit anong gawin ko, hindi ko talaga makuha kung paano ito paganahin. Pinipindot ko ito, pero walang reaksyon. Ito. Hindi lang ito basta computer. Isa itong high-precision na satellite communication device. Ano? Lin Fan. Saan mo nakuha ang kayamanang ito? Ang bagay na ito, kayang mag-lock ng direkta sa high-orbit satellites. Kahit nasira ito ngayon. Basta may mga pyesa. 80% akong sigurado na kaya ko itong ayusin. Kahit nasira ito ngayon. Basta may mga pyesa. 80% akong sigurado na kaya ko itong ayusin. Walang problema. Basta ba, sabihin mo sa akin ang mga kailangang gamit at ang mga pangalan ng pyesa, kahit ano pa yan. Ako ang baalang kumuha para sa iyo.
Zhao Gangzi. Hindi ka ba kumain? Bakit ang hina mo? Tingnan mo nga naman ang ulyanin ko. Ang pagkain pala ni Zhao Gangzi ay nasa akin pa, di ba? Halika, buka ang bibig. Huwag na po, Zangge. Gagalingan ko na po ang pagtatrabaho. Huwag na po kayong magalit. Boss, tigilan mo muna ang pagpapahirap sa kanya. May gusto akong sabihin. Magsalita ka. Nitong mga nakaraang araw, iniisip ko, ang mga supply na ibinibigay sa atin ni Lin Fan, parang may mali. Tingnan nyo, malamig na coke, barbecue. Hindi kailanman magiging mga bagay ito, na matitira lang sa isang hotel. Pero hindi ba sabi nung babaeng bay na yun, galing daw yun sa bodega. Niloloko tayo ng babaeng yan. Ilang beses na nating hinalughog ang ibang mga lugar. Anong backup storage? Gawa-gawa lang niya yun para lokohin tayo. At napansin nyo ba? Siguradong nagtatago ang dalawang babaeng yun, doon kay Lin Fan. Kung hindi, paano sila makakatagal ng ganito katagal, sa gitna ng bakanteng lobby? Ang ibig mong sabihin, ang batang yun, maraming itinatagong magagandang gamit, eksakto. Kaya lang, noong huling sinubukan nating nakawin ng sapilitan, wala tayong napala. Kailangan nating malaman kung saan niya itinatago ang mga gamit para makuha natin ito gamit ang diskarte. Magaling. Bilib talaga ako sa mga college student. Lulu. Hindi ba't ikaw ang ex ni Lin Fan? Ngayon, panahon na para maging kapaki-pakinabang ka. Ibigay mo na sa akin ngayon din. Lumayas ka na sa lobby. Pumunta ka doon at sabihin mo sa kanya na hindi mo na ako matagalan at hihingi ka ng tulong sa kanya kahit gamitin mo pa ang katawan mo. Alamin mo para sa akin kung saan ba talaga nila itinago ang mga gamit. Pagkatapos, ganito ang gagawin natin. Ipunin muna natin ang lahat ng supplies. Tapos, anong ginagawa mo rito, Lin Fan? Parang awa mo na, iligtas mo ako. Nababaliw na si Zangge. Ginagawa niyang aso si Zhao Gangzi. At balak pa niyang, sa akin. Hinayaan ka lang bang umalis ni Zangge? Nakatulog siya. Kaya palihim akong tumakas. Sa totoo lang, dating girlfriend ko siya. Hindi ko naman siya pwedeng hayaang mamatay sa gutom. Ikaw naman, kumuha ka ng tinapay para sa akin. Sabi ko na nga ba, may sikreto sila. Isang lugar kung saan nakatago ang mga supplies. Sige. Siguraduhin mong ibabalik mo sa akin. Kukuha lang ako. Sige na, maghintay ka lang dyan. Lin Fan, bakit ako ang nagdurusa sa itaas, habang ikaw, nagpapakasarap dito sa ibaba, at may mga babae pang nakayakap sa iyo? Sige. Kung mahihirapan ako, walang sino man sa inyo ang magiging masaya. Maghintay lang kayo. Lin Fan, pwede ka bang lumabas sandali? Sandali lang, may ginagawa pa ako. Lin Fan. Sige na. Hintayin mo ako sandali, lalabas na ako agad. Nagpapanggap ka pang mabuting tao. Dati, para lang mahawakan ng kamay ko, handa kang maging sunod sa Niren na parang aso. Ngayon, marami ka ng babae sa paligid mo. Ginagawa mo lang yan para ipagmalaki sa akin, di ba, Lin Fan? Lin Fan. Giniginaw ako. Ang mga bastos na lalaki sa itaas, hindi marunong magpahalaga sa babae. Ikaw lang ang makakapagbigay ng kailangan ko. Yakapin mo naman ako, please. Ate Lulu. Kung giniginaw ka, isuot mo ng maayos ang damit mo. Huwag mo nang ibaba ang sarili mo. May gagawin pa kami ni Propesor. Malamig ang panahon, magsuot ka ng makapal. Baka magkasakit ka. Nagmamalinis ka pa. Sino ang nakakaalam kung anong ginagawa ninyong dalawa, dyan sa loob? Sige.
Dahil wala kang puso, huwag mo akong sisihin kung maging malupit ako. Zhangge, nakuha ko na. Totoo ngang mayroon sa ibaba, isang taguan ng mga gamit. Basta hawak natin ang susi na ito, ang lahat ng nasa ibaba, ay mapapasa atin na. Magaling. Mahusay ang ginawa mo. Ayos yan. Dahil sa susing ito, ang lahat ng nasa ilalim, para sa mga tropa na to lahat. Zhangge. Kapag nakakuha na ng pagkain, huwag niyo po akong kakalimutan. Kahit sabaw lang, ayos na sa akin. Zhangge. Kakaiba ang kamalasan ng batang yun sa baba, kapag nang ahas siyang lumaban, tapusin na natin siya agad. Bakit nakalock ang pintong ito? Hindi. Imposible to. Noong tumakbo ako paakyat kanina, nakabukas pa ang pintong ito. Nakalock na. Naisahan tayo. Ang batang si Lin Fan na yun, alam niyang babalik kayo. Gusto niya tayong mabulok dito sa itaas. Lulu. Iyang susi na yan, mainit ba sa bulsa mo? Kung talagang gutom na gutom ka na, ilabas mo yan at papakin mo. Tingnan natin kung mabubusog ka riyan. Ang sarap talaga ng sabaw ng noodles na to. Sa gitna ng ginaw, isang higop lang. Buong katawan ay gagon. Lin Fan, napakasama mo. Sinasadya mong magbigay ng peking susi. Niloko mo lang ako. Papasukin mo ako. Hindi. Hindi. Patawad. Nagkamali ako. Lin Fan. Papasukin mo na ako. Gagawin ko ang lahat ng gusto mo. Lulu. Binigyan na kita ng pagkakataon. Akala mo ba kapag may dala kang peking susi paakyat, may tutuloy mo pa rin ang marangyang buhay mo. Ngayon, subukan mo, kung kaya bang gawing hamon ng susing yan. Tumayo ka riyan, Lin Fan. Lin Fan. Buksan mo ang pintong ito. Maniwala ka sa akin. Kapag nawasak ko ang pintong ito, kakatayin ko kayong lahat. Magtipid ka ng lakas. Ang lock na yan, hindi mo mabubuksan. Pinapayuhan kita. Bumalik ka na lang doon at humiga. Sa panaginip mo na lang makukuha ang lahat. Bumalik ka rito. Bumalik kayo. Lin Fan, itong huling wire na to. Kapag naikabit na, gagana na ang sistema. Halika, panoorin mo ako. Ang mahiwagang kamay, ikakabit na. Tagumpay. Anak nang, ang frequency na to, ang pakiramdam na to, kaya ba tong tiisin? Ng isang ordinaryong tao na gaya ko, Lin Fan, isa kang matino at disenteng tao. Hindi ka dapat magpadaig sa ganitong emosyon. Pero ang bango nito, saklolo. Pakiramdam ko ang bulsa ko, masusunog na sa tindi. Lin Fan, salamat sa iyo. Kung wala ka, hindi ko na alam ang gagawin ko. Chill ka lang, panatilihing kalmado ang isip, kahit gumuho pa ang mundo. Anong kalmado? Kalokohan, Profesor. Yung computer uusok na. Wala na. Ubos na lahat, nagalugad na namin. Wala nang tinatagong gamit ang batang to. Wala na talaga. Hindi po ako maglalakas loob na linlangin kayo. Dahil wala na tayong makain. Kailangan nating humanap ng kahit ano, na pwedeng itawid gutom. Zhangge. Huwag niyo po akong patayin. Mahal pa ako ni Lin Fan. May pakinabang pa ako. Matagal ka na niyang itinapon na parang sirang sapatos. Ngayon.
Katawan mo na lang ang makakapagligtas sa buhay ng mga tropa. Boss, huwag po kayong magmadali. Isang kainan lang kapag pinatay natin siya agad. Itabi muna natin siya. Ikaw talagang bata ka. May naisip ka na naman bang? Tuso ang plano. Pagdating ng oras, ang mga supply sa lobby, pati na ang mga babaeng yan, mapapasain nyo na ang lahat, Zangge. Hindi nga nagkamali na nakatapos ka ng kolehiyo. Gawin natin ang sinabi mo. Xiaoqing, kunin mo ito. Isiksik mo sa siwang ng pinto para sa kanila. Kuya Lin. Noong ninakawan nila tayo ng supply, wala silang awa. Tapos ngayon bibigyan pa natin sila ng pagkain. Kahit na naging masama sila. Pero, hindi ko naman kayang hayaan silang mamatay sa gutom. Sige na nga. Ching-ching. Alam ko naman, hindi mo ako pababayaan. Buksan mo na ang pinto. Nagmamakaawa ako sa iyo. Nababaliw na si matandang Zhang. Totoong kakainin niya ako. Kunin mo tong biskwit. Kumain ka na lang at tumahimik. Liu Yi. Liu Yi. Noong nagnanakaw ka ng gamit, bakit hindi mo naisip na aabot ka sa ganito? Xiaoqing. Ginagawa lang naman ang lahat para mabuhay. Alalahanin mo naman, na magkaklase tayo noon. Iligtas mo naman ako kahit ngayon lang. Xiaoqing. Tulong. Ayaw ko pang mamatay. Sino ang pwedeng tumulong sa akin? Saklolo. Ayaw ko pang mamatay. Anong kamalasan to? Tulong. Ayaw ko pang mamatay. Anong kasalanan to? Sino yan? Si Xiaoqing ba? O si Wang Pupo? Paano mo nalaman na ang matandang ito yan? Alam ko, tanging si Wang Pupo lang ang may napakabuting loob na magmamalasakit ng ganito sa buhay at kamatayan namin. Anak, ginagawa lang ni Lin Fan ang lahat para sa ikabubuti natin. Ang mga ginawa ninyo, totoong nakasakit sa damdamin ng lahat. Wang Pupo, madaling maging mabait at magalang sa normal na oras. Pero kapag ang sikmura mo ay parang sinusunog na sa gutom, at ang lalamunan mo ay tuyong-tuyo na, paano pa mapapanatili ng tao ang kanyang katinoan? Tama ka, dahil lang iyon sa tindi ng gutom, naiintindihan ko. Wang Pupo, kung may makakain lang kaming mainit na kanin, sino ba ang gustong humawak ng kutsilyo? Mabuti ang tao sa simula, gusto lang naming bumalik sa pagiging tao. Oo nga. Kapag busog na ang tao, magiging payapa na ang isip, at mawawala na ang masasamang balak. Mabubuti kayong bata. Sadyang pinilit lang kayo ng tadhana na mabaliw. Wang Pupo, maaari nyo bang buksan ang kandado, at bigyan kami ng makakain? Kahit gaano pa kami kasama, wala pa kaming sinasaktang tao. Kapag nagtagal pa ito, natatakot ako na baka totoong, patayin nila ako at kainin. Patawarin nawa ng Diyos. Pero, sabi ni Lin Fan, huwag daw kayong palalabasin. Hindi kami lalabas. Buksan nyo lang ang kandado. Abutan nyo lang kami ng makakain. Kahit isang balde lang ng tubig, sapat na. Sige. Anak. Naniniwala ako sa iyo. Maghintay kayo. Kukuha lang ako ng maibibigay sa inyo. Heto na. Bilis. Ayos na. Mga anak, bubuksan na ni Wang Pupo ang kandado para sa inyo. Pero dapat ninyong tandaan. Kapag busog na kayo, humingi kayo ng tawad kay Lin Fan. Ayusin ninyo ang gusot. Tayo ay parang iisang pamilya pa rin. Opo, Wang Pupo, pangako, pangako. Tigil. Tigil. Huwag kayong gagalaw. Sino mang magtangkang gumalaw, uunahin kong ituloy sa kabilang buhay ang matandang ito. Sa kabila ng pag-aalala sa inyo ni Wang Pupo. Mga hayop kayo. Tumahimik ka, Lin Fan.
Huwag mong isiping hindi namin alam. Nitong mga nakaraang araw, nagpapakasasa kayo sa masasarap na pagkain at inumin. Ilabas nyo na agad ang pinagtataguan nyo ng mga gamit. Ibigay nyo sa amin. Sige. Ibibigay ko sa inyo ang mga gamit. Pero pakawalan nyo siya. Ito lang ba ang mga gamit? Sapat lang to para sa ilang araw. Lin Fan, huwag mo akong lokohin. Kapag hindi mo sinabi sa akin kung saan galing ang mga ito. Ngayon din ay tatapusin ko ang matandang ito. Pagusin ang dugo niyan. Sabihin mo sa akin kung nasaan ang sikretong base nyo. Iyon ang kailangan namin. Xiao Liu, Zhang Ge. Huwag muna kayong padalos-dalos. Paglabas natin dito, lahat tayo ay mga ordinaryong tao lang. Habang hindi pa huli ang lahat at wala pang malalang nangyayari, maayos pa natin ang lahat. Ngayong araw, kami ni Propesor, napaganya na namin ang kagamitang ito. Pindutin lang ang button na ito. Makokontak na natin ang rescue team sa labas. Kung hindi kayo naniniwala, tingnan nyo. Hinto na sa pagkain. Akin na yan. May signal nga. Ligtas na tayo. Rescue. Anong rescue? Pag bumalik tayo, maging asong bantay na naman ako. Pero dito, may karne akong nakakain. May mga babaeng mapaglalaruan. Ako ang emperador dito. Anong ginagawa mo? Nababaliw ka na ba? Manahimik ka. Lin Fan. Tatanungin kita sa huling pagkakataon. Ang mga supply nyo, saan nyo ba talaga itinago? Ilabas mo na. Shaolin, marami ka nang nagawa para sa aming mag-asawa. Masyado nang malaki ang utang na loob namin. Huwag nating hayaang pahirapan pa ng hayop na ito, si Shaolin. Matandang babae, ililigtas kita. Hayop ka. Papatayin kita. Bakit nakatunganga lang kayo? Tulong. Tigil. Bitaw, narinig mo ba? Liu Yi. Si Ching Ching ay girlfriend mo. Girlfriend. Kahit nanay ko pa yan, sasaksakin ko pa rin. Hindi maaari. Wala nang dapat mapahamak pa. Sige. Suko na ako. Liu Yi, gago ka talaga. Nagkamali ako ng tingin sa iyo. Tikom ang bibig. Nakita ko na. Ang bagay na iyon kanina, inilabas mo iyon mula sa bag mo. Lahat ng supply nyo, galing lahat sa bag na iyan. Tama ba? Ibibigay ko sa inyo ang bag. Pero hayaan nyo muna akong iligtas si Wang Ye. Yaman na natin. Yaman na natin. Matandang lalaki, idilat mo ang mga mata mo at tingnan mo ako. Bakit ka ba umiiyak ng ganyan? Anong iniiyak-iyak mo dyan? Ang matandang iyon, dapat lang nakinuha na siya ni kamatayan. Huwag mong sirain ang mood ko. Lin Fan. Nasa kamay ko na ang kayamanang ito.
ang mga patakaran sa hall na ito. Panahon na para baguhin, di ba? Zhang Ge. Ngayon, hindi na tayo mamamroblema sa pagkain. Paano naman ang mga babaeng ito? Zhang Ge. Humanap ka ng lugar, at ikulong silang lahat. Gugungin mo sila ng ilang araw. Sa ganoong paraan, susunod na sila sa lahat ng sasabihin mo. Ikaw talaga. Natututo ka na ha. Doon sa bodega na iyon. Ikulong nyo silang lahat doon. Ako na ang bahala. Terra. Ikaw. Tungkol naman sa batang ito. Ikulong nyo siya doon sa may hagdanan, para maranasan din niya ang hirap na pinagdaanan natin. Paano naman ang matandang ito? Para na rin siyang patay sa lagay na yan. Hayaan nyo muna siya. Kapag naging pabigat pa, patayin nyo na. Bingbang, Shaoqing. Kailangan ninyong magpakatatag. Ay ho. Gising, gumising ka. Lola. Paano niyo po nakuha ang susi? Nasa akin lang naman ang susi palagi. Ang mga taong iyon, wala silang alam kundi ang mang-agaw. Pagkain lang sa bag ang iniisip nila. Hindi na nila ako napapansin. Nasaan po sila ngayon? Lahat sila ay uminom ng marami. Tulog na sila sa lobby. Wala na silang pakialam sa iyo. Lin Fan. Kasalanan ko ang lahat, kasalanan ko. Dapat pala noon, nakinig na ako sa iyo. Lola. Ang inyong busilak na kabutihan, ay kailanman, hindi dapat sisihin. Hindi kayo ang may mali, kundi sila. Salamat, Lin Fan. Si Manager Bai at si Shaoqing, nakakulong sila sa bodega. Bilisan mo at iligtas mo sila. Ikaw na lang ang tanging pag-asa nila. Lola. Magtago po kayo sa likod ng pinto, at hintayin niyo ako. Pupunta muna ako doon, para iligtas sila. Putsa. Malamig. Hindi ko na kayang uminom. Suko na talaga ako. Ano bang ingay iyan sa kalagitnaan ng gabi? Hindi ba niyo hahayaang matulog ang mga tao? Delikado, mawawalan na siya ng malay.
Bilis, hilahin niyo siya papasok. Kuya Lin, bumalik ka talaga para iligtas kami. Kuya Lin. Akala ko hindi na kita makikita muli. Tulungan niyo muna siyang gamutin ang sugat niya. May itinago pa akong kaunting pagkain dito. Kumain ka muna para magkalaman ang tiyan mo. Bakit ang lamig ng mga kamay mo? Ano? Kuya Lin, papainitin ko ang mga kamay mo. O sige, ako naman ang magpapainit sa mga paa mo. Tama na, huwag na kayong magbiro. Hindi pa tayo ligtas dito. Hindi pa gising si Zhangge at ang mga kasama niya. Kailangan nating magmadali. Habarin mo ang sapatos mo. Sumunod kayo sa akin. Kuya Lin Fan, ayos ka lang ba? Lin Fan, ayos ka lang ba? 没事。 Ayos lang ako. Sumunod kayo sa akin. Boss Zhang, nakatakas ang babae. Nakatakas din si Lin Fan. Boss Zhang, nakatakas ang babae. Nakatakas din si Lin Fan. Hindi ba't sinabi ko sa inyong bantayan silang mabuti? Huwag kayong tunganga, habulin nyo sila. Bilis, habulin nyo. Anong ginagawa nyo riyan? Takbo. Nandoon sila. Bilis. Bilis. Mga anak, pasok na kayo rito. Anong gagawin natin? Mahahabol na nila tayo. Ayaw mabuksan ng kandado. Sige na, umalis na kayo. Kuya Lin Fan. Kuya Lin Fan. Dumadaloy pa rin ang dugo sa sugat niya sa paa. Kailangang mapatigil agad ang pagdurugo. Kung hindi, baka ma-shock ang katawan niya. Anong gagawin natin? Malapit na sila. Lalabanan ko na lang sila hanggang kamatayan. Anak. Pakisabi kay Lin Fan. Ang mga pagkakamaling nagawa ko noon. Ang asawa ko, nabayaran na niya ang kalahati. Ang natitira. Ako na mismo ang magbabayad. Ang pintong ito, nakalock na mula sa labas. Ang mga taong iyon, hindi sila makakaakyat. Mga anak, mabuhay kayo ng mabuti. Iyon ang pinakamagandang ganti para sa aming mag-asawa. Huwag na kayong tumunganga, alis na. Huwag nyo nang intindihin si Lola.
Lola. Babalik kami para iligtas kayo, pangako. Nasaan ang susi? 说， Kapag hindi mo iyan ibinigay, ipapadala kita ngayon din sa kabilang buhay. Wala na ang susi, wala na. Kayong mga hayop. Hindi kayo makakaakyat. Lalapain kita ng buhay. Matandang Zhang. Huwag ka nang makipag-usap sa matandang iyan. Sabi ni Lin Fan, nasa loob ng bag na iyon ang lahat. Subukan nating gamitin ang bag. Baka may lumabas na lagaring dekuryente rito. O kaya ay susi at kung ano-ano pa. Tama. Narito ang ating kayamanan. Ano itong kalokohang ito? Ano ito? Ano ba ang mga ito? Ako na nga. Niloloko ako ni Lin Fan. Siguradong may sikreto siya. Anak, magbago ka na habang may oras pa. Sabi ni Ching Ching hindi ka naman masamang tao. Magsisi ka na ngayon. Hindi pa huli ang lahat. Magsisi. Nandito na tayo sa puntong ito. Paano pa ako babalik? 还怎么回头啊？ Matandang hakluban ka. Ibigay mo sa akin ang susi. Bilisan mo. Kung hindi lang dahil kay Lin Fan, na inagaw ang nobyo ko, sa tingin mo ba magkakaganito ako? Dapat sana ay, nasa loob ako ng paaralan, tumatanggap ng scholarship, at iginagalang ng lahat. Dahil sa inyong lahat, kayong lahat ang may gawa nito, itinulak niyo ako sa ganitong sitwasyon. Tama na yan. Anong mapapala mo sa pagbugbog sa matandang iyan? Ang kailangan ko ay pangbukas ng kandado, lagaring bakal o bareta. Magsalita ka. 我呀！你知道 Hindi ba't college student ka? Pag-aralan mo ng mabilis kung paano gamitin ang basurang ito. Pag-aralan, pag-aralan. Bukod sa paggamit ng dahas, ano pa bang alam mong gawin? Isa itong mahiwagang gamit, hindi ito basta vending machine. Siguradong may ginawang mekanismo. Si Lin Fan sa loob nito. Kung magaling ka, ikaw ang gumawa. Gusto mo na bang mamatay? Kahit na maayos akong nakikipag-usap sa iyo, akala mo ba ikaw na ang boss dito? Boss Zhang, palamig ka muna ng ulo. Nagmamadali lang din si Liu Yi kaya naguluhan. Siya ang pinaka-edukadong tao sa grupo natin. Kung hindi, paano niya makukuha ang supot na iyan? Ngayong gabi, kailangan mong bantayang maigi ang bag na ito. Bago sumikat ang araw bukas, kailangan ko ng mga kagamitang magagamit ko. Kung hindi, ang buhay mo ang ipapangungkat ko sa kandado. Alis. Hindi maaari, mataas pa rin ang lagnat ni Lin Fan. Kailangang mapatigil agad ang pagdurugo. Profesor, kayo na ni Ching Ching ang mag-alaga sa kanya. Kami ni Kiki ang mas malakas. Maghahanap kami ng mga gamit na mapapakinabangan. Kung hindi, walang makakaligtas sa atin. Ching Ching, kailangan nating linisin ang sugat niya. Kaya mo ba? Parang nahihilo ka yata kapag nakakakita ng dugo. Para kay Kuya Lin Fan, kakayanin ko. Ching Ching, kailangan nating magtulungan. Ang isa ay magbubukas ng sugat, at ang isa naman ang kukuha ng mga bubog. Kaya mo bang buksan ng bahagya ang sugat? Kung talagang hindi mo kaya, ipapagawa ko na lang kay Kiki o kay Manager Bai. Huwag na, ako na ang gagawa. Hawakan mo rito. Sige, huwag kang gagalaw. Ang daming maliliit na bubog dito. Hindi maganda ito, masyadong malalim ang sugat. Lahat ng nahanap naming supply, nandito na lahat. Ang natitira nilang pagkain at tubig, ay paubos na. Hindi ko alam kung hanggang kailan tayo tatagal. Huwag mo muna isipin yan. Hayaan muna nating malampasan. Ni Lin Fan ang panganib bago tayo magpasya. Mukhang tumigil na ang pagdurugo. Panatilihin muna natin ang init ng katawan niya.
Kumutan niyo siya. Mainit. Napakainit. Gising na si Kuya Lin Fan. Mainit daw siya. Bumubuti na ba ang pakiramdam niya? Masama ito. Malalang sintomas ito ng hypothermia. Mainit. Ang init-init. Hindi maganda ito. Malalang reaksyon ito ng hypothermia. Kuya Lin, huwag kang manipa. Puro malamig na hangin sa labas. Ang lamig ng mga kamay niya. Parang yelo sa lamig. Ang init. Bitawan niyo ako. Masyadong mababa ang temperatura niya. Naghahalusinate na ang utak niya. Nararamdaman niyang parang nasusunog ang mga ugat niya. Sa ganitong sitwasyon, wala nang silbi ang mga kumot. Anong gagawin natin? Walang heater. Wala ring apoy. May isa pang paraan. Gagamitin natin ang init ng ating katawan para maging stable ang temperatura niya. Ako na, malakas ang resistensya ko. Yayakapin ko siya. Sasali rin ako. Nailigtas ako ni Kuya Lin. Kaya siya nagkaganyan. Kaya ko rin ito. Kapag mas marami tayo, mas bibilis uminit ang katawan niya. Kuya Lin, parang ngumiti ba siya ng bahagya? Kahit walang malay, ang likot pa rin. Matandang Zhang, binigyan na kita ng pagkakataong mabuhay, pero ikaw mismo ang samayang nito. Akala mo ba talaga kung sino kang boss? Sino ba ang tinatakot mo sa pagyayabang mong iyan? Kuya Liu. Pag-usapan natin ito ng maayos. Tandaan mo, walang mata ang patalim. Ngayon, alam mo na kung paano matakot. Hindi ba't gusto mong kunin ang buhay ko? Magbubukas ka pa ba ng kandado? Hindi mo ba kilala ang sarili mo? Hindi mo alam kung hanggang saan lang ang kinalalagyan mo, di ba? Hindi ba't isa ka lang namang mabahong security guard na walang pinag-aralan? Nitong mga nakaraang araw, parang aso ang turing niya sa inyo. Kung hindi bogbog, puro mura ang inaabot nyo. Ngayong wala na siyang kutsilyo. Tingnan natin kung makapagmayabang pa siya. May utang, may kabayaran. Dumating na ang oras para mag-higanti. Kuya Liu. Nagmamakaawa ako, palayain mo ako. Maawa ka sa buhay ko. Wala naman akong sinabing papatayin kita. Halika rito. Ayaw mo bang mag-higanti? Isang hamak na security guard lang. Nagawa kang apihin. Isang saksak lang. Para malaman kung sino ang tunay na mayamang senyorito. Huwag. Ginoong Zhao. Ginoong Zhao, nagmamakaawa ako sa inyo. Pakiusap, nagmamakaawa ako. Huwag niyo akong patayin. Ginoong Zhao, nagmamakaawa ako sa inyo. Huwag niyo akong patayin. Maawa kayo, patawarin niyo ang buhay ko. Ang mga gamit kong ito, lahat ng mga gamit na ito, ibibigay ko sa inyo. Pakiusap, pakawalan niyo na ako. Pakiusap, pakawalan mo na ako. Isang hamak na gwardya lang siya. Bakit kailangan ang isang mayamang tagapagmana na tulad mo ay magmasahe sa binti niya? Bakit mo hinahayaan? Natapakan niya ang pagkatao mo. Gusto niya akong saktan. Bakit mo pa aitat-ira ang mga ganyang klaseng tao? Patayin mo na siya. Ako. Hindi ko kaya. Ngayon, ang matira ay matibay. Kapag hindi mo sinunggaban ang pagkakataon, bukas ay aapihin ka na naman niya. Gusto mo bang habang buhay, maging aso ng taong iyan? Patayin mo na siya para sa akin. Sige na, patayin mo na siya.
Nakita ninyong lahat, di ba? Ang taong ito, ang dakilang Zhao. Ang mismong pumatay sa kanya. Huwag kang matakot. Itatago ko ang sikreto mo. Kapag nakalabas na tayo rito, huwag mong kakalimutan ang mga kasama natin. Huwag. Ako ang anak ng mga Zhao. Mayaman ako. Marami akong pera. Kuya Liu, iba ka talaga. Ngayon, ano na ang balak natin, sa mga taong nasa itaas? May paraan ako. Sige. Dalhin niyo rito, ang matandang babaeng iyon, kung gusto nilang. Mamatay tayo rito sa gutom. Hihiwin ko ang matandang iyon sa harap mismo ni Lin Fan. Unti-unti hanggang sa mamatay siya. Nasa langit na ba ako? 到天堂了吗？ Salamat naman at bumaba na ang lagnat mo. Lin Fan, walang hiya ka. Nagkunwari kang tulog. Kuya Lin, dinudugo ang ilong mo. Gising na kayo, bilis. Huwag mo akong tingnan, magbihis ka na. Hindi ko mapigil ang mapatingin, eh. Titingin ka pa rin. Sige na. Pwede ka nang humarap. Teka lang. Nasaan si Wang Popo? Hindi ko akalain na para iligtas ako ni Wang Popo ay magagawa ko ang Lin Fan. Hindi ito ang oras para sisihin ang sarili mo. Kailangan nating gumawa ng paraan para iligtas si Lola. Manager Bai. May naisip na akong paraan. Isama mo muna sina Ching Ching at Kiki. Suyurin ninyo ang buong ikalawang palapag. Kailangan nating maging handa. Naiintindihan ko, iwan mo na sa akin ito. Oo nga pala, tungkol sa pagkain. Ang anak ng mga Zhao, parang daga noong una, kung saan-saan sa kwartong ito, nagtatago ng mga gamit. Dito siguro. Sabi ko na nga ba, doon din siguro ay mayroon. May ilan pang mga lugar, pwede nating subukang hanapin. Ang galing naman, Kiki. Hindi na muna natin kailangang mamroblema sa pagkain, Profesor. Bago ko ibigay ang satellite na iyon, nagpadala muna ako ng rescue signal. Pero hindi umabot ang pag-input ng lokasyon. Hindi ko alam kung may paraan ka para magawa ng rescue team na matukoy ang kinaroroonan natin. Base sa obserbasyon ko nitong mga nakaraang araw, namumuo ang lason sa hangin sa ibaba. Ibig sabihin nito, ang rooftop ay maaaring pansamantalang ligtas pa. Gagawa ako ng paraan para makalikha ng usok. Sige. Kapag nandyan na ang rescue team, magkakaroon na tayo ng alas para makipagnegosasyon sa kanila. Pero teka. Kailangan ko pa ring istorbohin ang mga ate. Tulungan niyo akong bumaba. Tigilan mo nga ako, kaya mo namang maglakad mag-isa. Array, array, array. Liu Yi. Anong ginagawa mo rito, Kuya Lin Fan? Sa wakas dumating din kayo. Kuya Lin Fan, sa wakas dumating din kayo, Kuya Lin Fan. Manager Bai, buong umaga ko kayong hinintay. Iniligtas ko pa si Wang Popo. Pati ang bag mo, tinulungan kitang. Itakas iyon. Alam ko na talagang nagkamali ako. Ayaw ko nang makasama ang mamamatay taong iyon. Nagmamakaawa ako sa inyo.
Isama niyo na ako. Sabi mo iniligtas mo siya, pero bakit kailangang busalan? Ang bibig ni Wang Popo, Kuya Lin Fan. Si Wang Popo ay binugbog ng husto ni Zhang. Nakita niyang namatay si Lolo Wang, tapos binugbog pa siya ng ganoon. Tuluyan nang bumigay ang isip niya. Kahit ako ay kinatatakutan niya, nag-alala ako, na baka kung gumawa siya ng ingay, at mahuli kami ni Zhang. Kaya napilitan akong gawin ito. Ching Ching, alam mo ba? Noong nagkausap kami ni Wang Popo, mula sa puso, sabi niya maniwala raw ako sa iyo, na hindi ka naman masamang tao, na mabuti ang kalooban mo. Ngayon ko lang napagtanto na marami akong nagawa na maling bagay. Alam ko na talagang nagkamali ako. Papasukin niyo lang ako. Kahit maging alila niyo pa ako habang buhay, pambayad sa utang na loob, nagmamakaawa ako sa inyo, kapag nahuli ako ni Zhang. Siguradong patay na ako. Lin Fan, parang totoo naman, ang sinasabi niya, bakit hindi muna natin sila papasukin? Liu Yi. Sana nga ay totoo ang mga sinasabi mo. Huwag ka nang magbiro, Kuya Lin Fan. Ibigay mo na sa akin ang susi. Huwag ka nang magbiro, Kuya Lin Fan. Ibigay mo na sa akin ang susi. Liu Yi, sa tingin mo ba ay tanga ako? Anong ginagawa mo, Kuya Lin Fan? Sinasabi mo na si Wang Popo ay dahil sa sobrang trauma, kaya nawala siya sa sarili. Ngayon, tatanungin kita, paano nasabi ng isang taong wala sa sarili, na sa tingin ni Xing Ching, hindi ka naman talaga masamang tao. Ang galing mong umarte, ha? Sayang lang at sablay ang loika mo. Palabasin mo si Zhang. Mag-usap tayo. Gusto mong makita si Zhang? Baka kailangan mo munang bumaba sa impyerno para makausap siya, Lin Fan. Huwag kang masyadong mayabang. Wala kayong karapatang makipagnegosasyon. Ang tanging pagpipilian nyo ay sumunod. Ihagis mo rito ang susi. Kung hindi, sisiguraduhin kong pagsisisihan ng matandang ito, na isinilang pa siya sa mundong ito. Liu Yi, napakasama mo. Nagtiwala sa iyo si Wang Popo noon, kaya kanya pinagbuksan ng pinto, tapos gaganituhin mo lang siya. Ako. Xing Ching, tanungin mo iyang si Kuya Lin Fan mo. Kung inilabas niya lang sana ng mas maaga, ang kayamanang iyan para ibahagi sa lahat, at may makakain at maiinom ang lahat, aabot ba tayo sa ganitong sitwasyon? Siya. Ang pagiging madamo niya, ang nagtulak sa atin sa pader. Huwag mong kalilimutan. Nag-aral ako ng medisina. Alam ko kung saang parte ang pinakamasakit hiwain. Alam ko rin, kung paano panatilihing buhay ang isang tao, habang dahan-dahan. Unti-unti. Pinapanood ang sarili na maubusan, ng huling patak ng dugo. Magbibilang ako hanggang 3. Kapag hindi mo ibinigay ang susi, pakinggan mo ang huling hiyaw niya. 3. Lin Fan, huwag. Huwag mong gawin. 2. Tigil, ibibigay ko na. Tumigil ka. Liu Yi. Ako na lang ang gawin mong bihag kapalit ni Wang Popo. Gagamitin ko ang Chen Konday, para bigyan kayo ng pagkain. Pero pagkatapos ng palitan, kailangang manatiling nakalak ang pinto, para sa kaligtasan ng lahat. Nagsindi na ng usok ang propesor, doon sa rooftop. Pagdating ng rescue team, hahatiin natin ang paglikas sa 2 grupo. Sa ganitong paraan, ligtas tayong makakaalis. Habang sinisiguro, ang supply ng pagkain. Lin Fan, huwag mo na akong intindihin. Lin Fan, nababaliw ka na ba? Papatayin ka niya. Oo nga, Kuya Lin Fan. Hinding-hindi ka niya palalampasin. Ito lang ang tanging paraan ngayon. Hanggat hawak ko ang Chen Konday, wala silang magagawang masama sa akin. Sige, akin na ang susi. Magpalat kayo ng pwesto ng matandang ito. Hindi ako naniniwala sa iyo. Ihagis mo muna sa akin ang kutsilyo. Ihagis sa iyo. Lin Fan. Lin Fan, sa tingin mo ba ay tanga ako? Kapag nawala ang kutsilyong ito, ano pa ang magiging alas ko, para mabuhay dito?
Kung ganoon, itapon mo ang kutsilyo sa malayo, basta wala kang hawak na sandata. Lalabas ako para makipagpalit sa iyo. Tingnan mo. Tinapon ko na ang kutsilyo. Wala na akong hawak ngayon. Sapat na ba yan? Lin Fan, delikado. Tingnan mo. Tinapon ko na ang kutsilyo. Wala na akong hawak ngayon. Sapat na ba yan? Lin Fan, delikado. Ikaw na matandang hakluban ka. Sinira mo ang plano ko, Lin Fan. Ibigay mo rito ang susi. Kung hindi, pasasabugin ko ang ulo niya. Subukan mo lang. Liu Yi. Minsan ko lang itong sasabihin. Kapag ginalaw mo pa ang lola ng kahit konti, isasama ko agad sila paalis, at maghintay na lang kayo, na mabulok sa hotel na ito. Kulang ka sa akin. Hindi mo hahayaang mamatay ang matandang ito, nang i-lock ni Lola ang pinto, para iligtas kami. Handa na siyang ibuwis ang kanyang buhay. Hindi ko itataya ang buhay ng 4 na taong nasa likuran ko, sa awa ng isang masamang taong tulad mo. Kung may natitira ka pang konsensya, ang Chen Kunday ang magliligtas sa iyo. Gaya ng napagkasunduan. Itapon mo ang iyong sandata, at lalabas ako para makipagpalit. Sana ay matauhan pa siya. Kung ganoon, papatayin ko siya. Papatayin ko talaga siya. Tigil. Ibibigay ko na. Bilis, umalis na kayo. Maghanap kayo ng gamit, at i-lock ang pinto. Kapag hindi nyo narinig ang boses ko, huwag na huwag kayong magbubukas. Alis na. Ang kaligtasan ninyo, ang tanging tulong na kailangan ko. Dapat ganito na lang sana noon pa. Tingnan mo. Ang mga mababait na tao, kailangang tutukan ng baril para sumunod. Bilis. Ibigay mo na ang susi. Lin Fan, takbo na. Huwag kang lilinggan. Patawarin mo ako, Apo. Mahal ko. Paparating na ako. Ano ang gagawin niya? Pigilan niyo siya. Liu Yi, ang matandang iyon, binasag niya ang bintana. Pumapasok na ang lason. Takbo na, bilis. Lin Fan, Kuya Lin Fan, bilis, ibigay mo sa akin ang susi. Ang susi, may mukha ka pang humingi ng susi. Karma mo iyan. May basement pa sa ilalim ng hotel. Makakaligtas kaya tayo sa gabing ito. Nasa kamay na iyan ng tadhana. Nasaan ang Chen Kunday ni Lin Fan? Paano ba ito gamitin? Bilisan mo, sabihin mo sa akin. Sinabi ko na sa iyo noon pa. Hanggat may natitira ka pang kahit kititing na pagkatao, poprotektahan kayo ng Chen Kunday. Tara na. Lin Fan, Lin Fan. Lin Fan. Ang helicopter. Dito, nandito kami. Salamat sa Diyos, nakaligtas tayong lahat. Ang hangin sa labas, napakasariwa talaga. Sa wakas, wala na ang amoy ng amag, mula sa berdeng hamog na iyon. Ayon sa ulat mula sa unahan, may natagpuan ang mga rescue workers sa Dido Hotel. Sa loob ng basement, isang babaeng nakaligtas.
Ang nasabing babae ay seryosong nawala sa katinoan. Bukod dito, may mga ebidensya sa lugar na nagpapakita ng insidente ng pagkain ng kapwa-tao. Kasalukuyan pang iniimbestigahan ang sanhi nito. Bakit nangyari ang ganoon? Hindi ba't kinuha nila ang Chen Kunday? Malinaw namang mayroon dong walang katapusang pagkain. Paanong nangyari iyon? Sa loob ng supot na iyon, napakaraming supply noon, di ba? Posible kayang dahil hindi nila alam kung paano ito gamitin. Noong ibinigay sa akin ng tatay ko ang supot na ito, sinabi niya sa akin na ang kayamanang ito ay may sariling espiritu, kumukonekta ito sa puso at intensyon ng tao. Marahil ito ay isang uri ng biofeedback o mekanismo ng mental projection. Maaari nating sabihin na, para sa mga taong may mabuting kalooban, sa loob ng supot na ito, makakakita sila ng pag-asa at buhay. Sa kabilang banda, para sa mga tulad ni Liu Yi at Zhang, na may masasamang balak, at likas na sekim. Ang Chen Kunday na ito, sa kanilang mga mata, ay isa lamang basurang supot, na puno ng mga kalat. Ang anyo ng bagay ay sumusunod sa puso, ang realidad ay refleksyon ng isip, sila. Hindi sila namatay sa gutom, kundi nilamon sila ng sarili nilang mga pagnanasa. Huwag na nating pag-usapan ang mga nakakadiring bagay na iyon, Kuya Lin. Tingnan mo ang suot ko ngayon, bagay ba sa akin? Pikturan mo naman ako, dali, Lin Fan. Ililibre kita mamayang tanghalian ng Boston Lobster. Ate Bingbang, gusto ko ng ice cream. Iba ako, ano man ang gusto mong kainin, ibibigay ko sa iyo. Tapos na ang seryosong bahagi ng palabas. Ngayon naman ay oras na para sa premium na nilalaman.